Hello guys, good morning. Magluluto tayo ng ating ulam for today. Bumili ako ng ampalaya dun sa Kabuyaw. Wala kasi dito ito. Kasi sa Munggo ampalaya. Kaso ang konti naman ng grabe. Ang konti naman ng dahon. Dati pag bumili ka ng ampalaya, ang daming dahon eh. Magsawa ka kakapitas eh. Ngayon walang yan. 5 piso pa dati, ngayon 15 pesos na. Pati yung mga gulay na hindi pinapansin dati, mahal na ngayon eh. Sabi ko lang sa'yo, talagang ang buhay natin ay palugmok. Kaya galingan natin mag-budget. Magpasala ka lang ng bili ngayon eh. Tapos yung 1,000 mo sa isang lakaran. Ay, si Kulit ay hindi ko pinagluto si Kulit ngayon. Kasi nga nagrereklamo siyang malamig daw yung kanyang kanin. So sabi ko, kung ayaw mo ng malamig na kanin, huwag ka na magbaon. Doon na lang tayo bibili sa kantin para laging mainit ang kanin doon. Pumayag naman siya. Ewan ko kung hanggang kailan yung gusto niyang kumain sa kantin. May bunga pa. Laki na ang palaya. Pwede ko pa itong igisa bukas. Ihalo natin ito. Masarap ito eh. Walang tapon. Kaysa mahal ng bilhin ngayon. Tapon ka pa ng gulay. Ang labanan ngayon, doon tayo sa makamura na masustansya. Ayun ang labanan. Kasi yun ang kailangan ng katawan natin. Masustansyang pagkain. Sa panahon ngayon, kung ano-ano na lumalabas na mga pagkain yan, tinuturo, tinitinda. Kaya sabi sa mga anak ko, tigilan nyo ngayong milk tea. Hindi yan ang tamang inumin. Hindi nyo ba alam kung anong mga hinahalo dyan sa milk tea na yan? Teka lang. Sumisigaw na itong aking sumisigaw yung aking tubig. Sabi ko magkakape ako. Teka lang, isalin ko lang baka hindi ko makita yung aking tayuan ng isalin natin. May stand ko ng stand ng aking cellphone. Masarap kasi magkape pagka mainit. Kakape ulit ako. Parang nabusog ako. Ano ba kinain ko? Wala naman akong kinain kanina. Ano pala ako? Ano ba kinain ko kanina? Saging pala. Inabos ko yung saging na binili ko kahapon. Ubos na naman ang gatas ko. Kabibili ko lang nito. Maging sa idong ka. Hindi. Magastos tayo talaga ngayon. Sige lang. Ayos lang yun.
kape muna tayo. Ayan, ito yung gusto kong kape. Yung mainit-init pa. Ayan. Balik tayo dito. May dalawang bunga to eh. Ayun pa akong nakita ng isang bunga. Bunga ng ampalaya. Kahit hindi araw ng pagmumunggo ngayon, magmumunggo ako. Gusto ko eh. Gusto ko gulay eh, yung may sabaw-sabaw eh. Ayan akong sardinas dyan. Ilalagay ko sana sa patola kaso. Ibang araw na lang yun. Sabi ko nga sa mga mga bata, huwag kayo masyado dyan sa mga milk tea. Kasi hindi naman ninyo alam kung anong mga hinahalo-halo dyan. Pero iinom kayo ng halo-halo na mga kung anong pinaglalagay dyan. Hindi daw ako sa milk tea na yan. Tingnan mo, pansinin nyo yung milk teahan. Pumasok kami dun sa milk teahan na binibilhan ni Kulite. Ang sama ng amoy. Ang kulang na magreklamo ako eh. Pag nagtitimpla sila, ang sama ng amoy, tapos lang iinamin mo. Yan nakakasira ng mga bato. Ang baho-baho sa loob ng milk teahan. Bata ngayon, pwede naman magkape sa loob ng bahay, ba't lalabas pa? Gagastos pa talaga ng mahal. Kaya itong aking alaga, pinapagalitan ko to eh. Ayan, sa harapan ng kape. Lalabas pa at magkakape. Gusto lang talaga ng kagastusan eh. Sa amin nun, pag wala kaming kape, magpipitas kami ng dahon ng kape. Pitasin namin dahon ng kape, ilalaga namin. Wala, yung kape na. Ganun sa amin nun eh. Grabe. Dito sa panahon ngayon eh. Grabing kaarte ng mga kabataan. Kakape muna ako. Habang nagkakape ako gagayit ako ng mga Tingin ko lang natin gagayatin. Pwede naman magkape ng sa bahay, lalabas pa at magkakape. Sabi ka. Ate ng kabataan niya, wala pa naman ambot sala kung may mga nakikita na eh. Lalo na yung mga yung mga kabataan na may mga boyfriend na yun. Diba? Magdi-date ng babae. Ng girlfriend ko no. Magdi-date ng girlfriend tapos sa mama at saka papa yung pang-date. Hindi daw. Hindi daw ako. Sabi ko dito sa isang anak ko, umayos ka nangarap ka sa sarili mo, kaya hindi yan sa akin, hindi para sa akin yung pangarap ko, para sa iyo yan. Kaya kung makatapos ka man ng pag-aaral kahit mawala man ako sa mundo, at least may panglabang ka, may papasukan kang maayos ng trabaho at may tapos ka. Yung mga kabataan ngayon hindi nakikinig. Pero pagka na-disgrasya, nagkaroon na nagkabuntis-buntis ba, siyempre sa magulang pa rin tatakbo. Ay saan sila tatakbo kung wala naman silang tinapos, di ba?
Ang hirap lang sa mga kabataan ngayon, hindi marunong makinig. Ang feeling nila, porket malaki na sila, kayang-kaya na nila. Hindi nila alam, doon magsisimula ang kalbaryo ng buhay nila. Imbes na wala pa silang responsibilidad, mag-i-enjoy pa lang sa buhay. Yan. Hindi ngayon. Wala naman masama mag-asawa. Basta ilagay lang sa lugar. Mag-isip ng 100 times. Kaya mahal baga ang bilihin mo. Hindi kagaya ng dati na. Kahit ano lang ang trabaho, mabubuhay ka. Ngayon, kahit magdamag ka dyan sa palayan. Bibilihan sa'yo ang palay mo, yung mura. Pero pagka hindi ko nga maintindihan eh. Bibili ng palayan. Bibili ng palay ng mga magsasaka, ang mumura. Pero pag ibininta nila sa merkado, ang mamahal naman. Kawawa naman yung tunay na nagpagod, di ba? Kaya pag ako nagbibili dyan sa mga gulayan, yung mga dyan lang sa tabi-tabi, yung magtitinda talaga ng galing sa bukid. Hindi na ako tumatawad. Kasi nga alam ko yung hirap nila. Nakakatawad lang naman ako pag sila na mismo ang nag-open up na bawas-bawas. Hindi talaga ako tawad ng tawad. Kasi alam ko yung hirap ng mga yan. Naging farmer din kaya ang mga tatay ko. Nanay ko, taga-tinda ng yung kangkong. Tatanim kami ng kangkong, titinda ng nanay ko sa palengke, dadalhin. Alam mo magkano lang yun? 30 pesos. Oh. Tapos 30 pesos, 50 pesos. Laki-laki ng buhok. Tali ng minsan pampalit lang ng ng isda. Pampalit ng isda o kaya pampalit lang ng itlog. Sipag naman ng nanay ko magtanim-tanim. Kaya doon ko yun nakuha. Kaya nga lang talaga mura ang bibilin sa'yo. Kaya ito. Katapusin ko lang yung kape ko bago ako magluto. Gusto ko maghalughog sa bahay. Gusto kong maglinis ng buong bahay, kaso may bata nga, hindi ako makaporma. Kasi parang feeling ko yung aking bahay, sunod-sunod ko